Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok mo ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Vic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, bagong uri ng stonefly na diskubre sa La Mesa Watershed. Community para sa mga stray cat, inilunsad sa Quezon City. Binansagang cleanfluencer na pulis sa Cebu, nagtatabas ng mga halaman para sa kaligtasan ng mga motorista sa daan. Disenyong Pinoy, bumida sa Manila to Melbourne Fashion Exchange sa Australia. Podcast ng film sports journalist na si Pablo Torre, wagi ng Pulitzer Prize. At Combo on the Run, documentary ng Eraserheads, mapapanood na sa Netflix simula May 30. Sa ating unang The Better News ngayong araw, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang ipinapanukalang Education Voucher Program Act. Layunin nitong mabigyan ng mas maraming pamimilian ng mga estudyante sa paaralang gusto nilang pasukan at palawakin pa ang voucher assistance sa mga ito. Ang buong detalye tutukan sa report na ito. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill No. 1981 o ang Panukalang Basic Education Voucher Program Act. Layunin ng panukala na mabigyan ng mas maraming opsyon ng mga mag-aaral sa pagpili ng paaralan habang pinapalakas ang kapasidad ng mga paaralan sa Pilipinas. Sa ilalim nito, magkakaroon ng pagkakataon ng mga estudyante, lalo na ang mga mula sa masisikip na pampublikong paaralan, na makapag-enroll sa mga pribadong institusyon na may natitirang kapasidad sa tulong ng education vouchers. Palalawakin din ito ang saklaw ng voucher assistance sa lahat ng antas ng basic education mula kindergarten hanggang grade 12, habang pinagsasama ang mga umiiral na voucher program sa ilalim ng iisang batas. Kabilang sa mga benepisyaryo nito ay ang mga mag-aaral mula sa pamilyang mababa ang kita, kabilang ang mga benepisyaryo ng 4Ps, mga mag-aaral mula sa lilibib na lugar, mga indigenous peoples at learners with disabilities. Para sa DZRH TV, ito si Vic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang bagong species ng insekto ng stonefly ang nadiskubre ng mga researcher ng University of the Philippines Diliman, katuwang ang iba pang foreign researchers sa La Mesa Reservation Watershed. Ayon sa pag-aaral, may tuturing na bioindicator ng kalinisan ng tubig ang naturang insekto. Ang natuklasang uri ng insekto na yan, tutukan sa report ni Dustin Bayog. Nadiskubre ng mga researcher ng University of the Philippines Diliman kasamang University of Korea at University of Otago ang bagong uri ng stonefly sa La Mesa Reservation Watershed. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, ito ay kinilala bilang Neoperla lamiaceae na isang aquatic insect at kabilang sa stonefly family at Perlidae family. Sila ay karaniwang namumuhay sa katubigan bilang nymph at may tuturing na bioindicator na malinis ang isang kapaligiran. Ito ay mapapansin sa kanilang pagiging sensitive sa pollution kung kaya madalas lang sila makikita sa mga malilinis at dekalidad na katubigan, may sapat na oxygen at walang kontaminasyon. Pagdidiin ng DNR, sila ay matuturing na natural sensor ng isang malusog na ecosystem. Kaugnay nito ay tinuturing naman ng living laboratory ang naturang watershed na siyang kanlungan na mayabong na sari-buhay. Samantala, patuloy rin na pagkikait ang DNR na ipagpatuloy ang mapag-aaral sa kapaligiran upang mas mapalalim pang pag-unawa sa likas na yaman ng bansa at mas mapatatag ang hakbang para sa pagprotekta at conservation nito. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Opisyal lang inilunsad ang isang programang nakasentro sa pangangalaga ng mga stray cats sa Quezon City. Sa pamamagitan ng community, huhulihin, aalagaan, babakunahan at saka ibabalik sa kanilang lugar ang mga pusa at patuloy na imomonitor ng mga otoridad. Ang The Better News ihahatid sa atin ni Mili Borja.
Inilunsad ng Araneta City ang Community, isang malawakang inisyatiba na naglalayong pangalagaan at bigyan ng mas maayos na buhay ang mga stray cats sa lungsod bilang pagpapalawak ng kanilang Pet Pals program para sa animal welfare. Iniaalay ang programa sa yumaong chef na si Margarita Flores na kinilala sa kanyang pagmamahal sa mga pusa, isang inspirasyon sa likod ng proyekto. Sentro ng inisyatiba ang Trap, Neuter, Vaccinate, Return o TNVR program na isinasagawa katuwang ang Cara Welfare Philippines, kasama rin ang Pet Kingdom, City Cats Cuba at Cats of Araneta City. Sa ilalim nito, ang mga pusang gala ay hinuhuli, inaalagaan, binabakunahan at ibinabalik sa kanilang lugar habang patuloy na sinusubaybayan. Naglalaan din ng pagkain, tirahan at serbisyong medikal ang Araneta City sa pamamagitan ng kanilang catery na sinusuportahan ng mga donasyong supplies mula sa partner at volunteers. Bukod sa rehabilitasyon, aktibo ring nagsasagawa ng adoption drives ang programa upang mabigyan ng permanenteng tahanan ang mga nailigtas na pusa. Sa unang adoption event na ginanap noong April 12 sa Alimol, lahat ng rescued at neutered cats ay matagumpay na naampon. Ayon kay Marjorie Go, Vice President ng Marketing ng Araneta City Incorporated, layunin ng community na pagsama-samahin ng mga partner, residente at animal lovers sa isang adhikain. Dagdag pa niya, inaasahang magpapalawak ito ng kamalayan at responsibilidad ng komunidad pagdating sa pangangalaga sa mga pusang gala. Sa ilalim ng programa, hindi na itinuturing na palaboy ang mga stray cat, kundi bahagi na ng komunidad bilang citizens ng tinaguriang City of Firsts. Hinihikayat din ang publiko na makibahagi sa simpleng paraan tulad ng pagpapakain, pagbibigay ng silungan at pagsuporta sa adoption efforts. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malaking problema sa mga liblib na lugar sa bansa ang mga masisikip at matatarik na mga kalsada. Hindi rin nakatulong ang dami ng mga damo at halaman na halos lumamo na sa espasyo ng mga sasakyan. Kaya naman, yan ang kusang loob na sinosolusyonan ng isang pulis mula sa Cebu. Kilalanin siya sa The Veterans Report ni Arnold Herrera. Clean Fluence. Yan ang hati ng isang pulis sa Cebu dahil sa kanyang kakaibang online content. Sa kanya kasing mga video, makikita itong nagtatabas ng mga halaman na halos sumakop na sa sementadong kalsada para sa kaligtasan ng mga kapwa rin niya motorista. Na makatulong sa kapwa Pilipino at kung duman itong video. Kwento ni Police Master Sergeant Eugenio Sarabello, maraming tumutubong damos sa kanilang lugar at hindi rin nakatulong na matarik pa ang mga daan, kaya naman mas nagiging delikado ito para sa mga rider. Sinimulan daw nito ang naturang inisyatiba matapos niyang aksidenteng mabangga noon dahil sa mga nakahambalang na damo sa kalsada. Ang dating tila one-way na kalsada, biglang luminis at lumuwag matapos ang kanyang kusang clearing operation. Maski ang mga nagkalat na dahon ay nililinis din ito para sa mas maayos na daloy ng trapiko. Sa kanyang munting paraan, pinatunayan ni Eugenio na ang serbisyong publiko ay hindi lamang isinusuot sa bisa ng badge, kundi isinasabuhay din. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tila hindi nilang pang hashtag outfit of the day kundi hashtag outfit of the world na ang mga damit at gamit na disenyong Pinoy. Yan ay matapos umarangkada ang fashion exchange ng Pilipinas at Australia sa isang event na idinao sa Melbourne. Ang Pinoy Design, silipin natin sa report ni Mika Ariar. Pang hashtag outfit of the world na ang peg ng disenyong Pinoy dahil from local runways, umarangkada na rin ito sa global spotlight. Sa mga nakaraang season kasi ng fashion calendar, mas naging bukas ang Pilipinas at Australia sa fashion exchange sa pamamagitan ng mga damit at produktong may disenyong Pinoy. Noong Pebrero, ipinakilala ni J.R. Flores ng Gawang Flores ang Pinoy designs nito sa Launch and Fashion X charity event ni international designer Grace Bella Primus sa Melbourne. Sa rampang ito, tila nagbigay naman ng cultural touch ang Gawang Flores sa pamamagitan ng modern ethnic design na hango sa mayamang kultura ng Mindanao. Sa nasabing event, pinagsama ang kultura at fashion, isang selebrasyon ng creativity habang sumusuporta sa makabuluhang advokasya para sa komunidad. Layunin din ito na magbigay ng plataforma sa mga designer
upang maipakita ang kanilang mga koleksyon habang nakikiisa sa charitable causes. At syempre, hindi rin magpahuli ang iba't ibang designers mula sa Australia, pati na rin ang internationally recognized creatives na sumasalamin sa masigla at multicultural na direksyon ng fashion. Para sa DZRH TV, ito si Mika Ariar, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos naman ang mahigit 2 dekada, muli nang mapapanood ang iconic musical theater play na Jesus Christ Superstar sa Pilipinas. Ang ilang kaganapan sa star-studded gala night, tutukan sa Showbiz Report ni James Galange. Matapos ang ilang dekada, muling nagbalik Pinas ang international award-winning musical production set na Jesus Christ Superstar dito sa The Theater at Soler, Philippines. Ang mga dapat abangan sa report na ito. Nagsimula na ang Manila Run iconic musical theater play na Jesus Christ Superstar na pinagbibidahan ng ilan sa mga batikang foreign musical actors kasama ang our very own Gab Pangilinan. Tinampanan ng Filipino theater actress ang role bilang si Mary Magdalene kasama sina Joshua bilang si Jesus at Jabon naman na gumanap bilang si Judas. Ito'y hango sa ilang bahagi ng Biblia na tumatalakay sa mga huling araw ni Jesus at ipinapakita ang kanyang relasyon sa kanyang mga alagad, lalo na kay Judas na nagtaksil sa kanya. And speaking of international talents, kumusta naman kaya ang kanilang naging karanasan, lalo na't karamihan sa kanila unang beses nakatapak at makapag-perform sa bansa. It's been amazing. The reception's been stunning from all the audiences, and you're having a really good time just rocking out on stage and making a great sound for you guys. Yeah, really exciting. At syempre, hindi rin pinalampas ng cast na masubukan ng ilan sa mga kilalang Filipino food, gaya na lamang naging experience ni Kodiak na nakakilala pa ng isang Pinoy. And then we cooked on this porch overlooking the river. Wow! In the middle of this beautiful neighborhood in Manila. And we cooked chicken adobo, chop suey, pansit. Oh, yeah. Samantala, labis naman ang pasasalamat ni Gab sa naturang oportunidad dahil bilang kaisa-isang Pinoy talent sa cast ay mas lalo anyang lumalim ang kanyang pagmamahal sa sining ng teatro. I've been doing this for so long and I love the Philippine theater scene. I love how it's developed through the years. But this particular production is reintroducing me to my love for theater and why I entered it in the first place. Why we decided to tell stories. Matapos naman mga kapanayamang media, star-studded naman ang naging gala night performance kung saan dinaluhan ng ilan sa mga kilalang mga awit at personalidad sa mundo ng pagtatanghal. Gaya na lamang ng mga singer-songwriter na sina Noy Bolante at Jed Madala na talaga nga namang proud sa pinakitang performance ni Gab na tunay nga namang ibinandera ang bansa. But this is such a different take. And you know, the performers were amazing. Of course, big shout out kay Gab Pang. Sobrang tinayo mo yung bandera of Philippine theater. Congratulations. But also to GMG, congratulations. Thank you for bringing this to us. It's such an amazing production. I think it's starting to pick up already, and maganda na kasi ngayon they removed that mindset of theater na para lang sa medyo on the higher tier, and I think for today it's for everybody. Everybody is already appreciating theater, and that's really good. Present din sa nasabing gala event sina musical theater actresses Becca Coates ng Come From Away Manila at Karel na gaganap naman bilang si Mrs. Bucket sa Manila Run ng Charlie and the Chocolate Factory sa darating na Hulyo. Dumalo rin sina Isa Sigera, OJ Mariano, drag queen personality Pura Luca Vega, kilalang improvisational theater group ni Spet Manila at ang newly crowned Miss Universe Philippines 2026 na si Bea Milan Windorski. Kung matatandaan, si Joanna Ampil ang unang Pinay actress na gumanap bilang Mary Magdalene sa West End production ng naturang iconic opera sa London noong 1996. Habang taong 2000 naman, nang huling napanood sa bansa ang Jesus Christ Superstar. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang panibagong hashtag Pinoy Pride dahil wagi ng Pulitzer Prize for Audio Reporting ang podcast ng Filipino-American sport journalist na si Pablo Torre. Ang naturang podcast na iuwi ang parangal dahil sa makabago at nakakaaliw na anyo ng journalism. Kilalanin si Pablo at ang kanyang Pablo Torre Finds Out podcast sa report ni Matchpoint Mili Borja.
Nagkamit ng prestihiyosong Pulitzer Prize ang Pablo Torre Finds Out na pinangungunahan ng Filipino-American journalist na si Pablo Torre matapos itong kilalanin sa kategoryang audio reporting. Ayon sa The Prizes, pinarangalan ng podcast dahil sa makabago at nakakaaliw na anyo ng live podcast journalism na nagsisiyat sa umano'y pag-iwas ng Los Angeles Clippers sa salary cap rules ng National Basketball Association o NBA sa pamamagitan ng pagdaan ng bayad sa isang environmental startup. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang podcast team sa naturang pagkilala. Sa ulat ni Torre noong September 2025, inilahad na umano'y ginamit ng Clippers ang kumpanyang Aspiration na nalugi na upang makaiwas sa salary cap restrictions. Isa umano sa mga investor nito ang team owner na Steve Ballmer. Ayon pa sa ulat, si Kawhi Leonard ay pumirma ng kontratang nagkakahalaga ng $28 million sa loob ng 4 na taon noong 2021 upang i-endorso ang nasabing kumpanya. Ngunit hindi umano ito nasa katuparan. Sa kabila nito, itinanggi naman ng Clippers at ni Ballmer ang naturang aligasyon. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman para sa E-Head fans dahil mapapanood na rin sa Netflix ang Combo on the Run, documentary ng iconic OPM band. At Korean superstar An Hyo-seop may something special na collab with Grammy-nominated artist na si Khalid. Narito ang report ng ating showbiz, Angel. Para sa mga hindi nakapanood sa big screen, dadalhin na rin sa Netflix ang Combo on the Run documentary film tampok ang iconic rock band na Eraserheads. May silayan niya rito ang re-edited version ng docu-film kung saan nagdagdag pa raw ng never-before-seen footage at ilan pang detalye tungkol sa journey ng ang huling El Bimbo hitmakers. Marso noong nakaraang taon ang inilabas ang Combo on the Run sa mga sinihan sa bansa hanggang sa nagkaroon din ito ng screening sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood ang Combo on the Run sa Netflix simula May 30. Samantala, #K-pop and R&B naman tayo. Napa-OMG ang fans sa unexpected collab ng South Korean actor-singer na si An Hyo-seop at Grammy-nominated artist na si Khalid. Pinamagatang Something Special ang collab song na ilalabas ng dalawa. Ito ang debut single ng business proposal star na si Hyo-seop bilang solo artist na matatanda ang naging bahagi rin ng global phenomenon na K-pop Demon Hunters bilang Jinu ng fictional boy band na Saja Boys. Habang first time naman ito para kay Khalid na nagpasikat ang mga kantang Location at Young, Dumb and Broke na makipagsali puwersa sa isang Korean star. Nakatakdang ilabas ang Something Special sa May 22. Para sa DZRH TV 20 Showbiz, Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.